Nakita natin kung paano ito ang European Union na nakipagsosyo upang bumuo ng digital na kalusugan. Passport system na pinagtibay ng United Nations. Kaya lahat ng mga bagay na yun ay nakikita natin kung paano ang European Union sa Sandhorns ay nauugnay sa tulak na ito. Ang digmaan laban sa lupain para sa mga kasama niya. Tinawag nila ang mga pinili at ang mga tapat. Gusto naming tukuyin at salunggitan ng isang laro kung saan kami ay nasa panahon ng talinghaga ni Mateo, 25 at 10 Birhen. Ang 10 Birhen na nakita na tumatanda, natutulog at hindi nagigising. At ito ay isang malaking alalahanin kasi sinusubukan namin i-connect ang mga tuldok sa lahat ng iba't ibang issue. Sakit at kalusugan. Pagbabakuna, pasaporte at lahat ng mga iyon ay para kadena ng mga tao. Para patahimikan sila, para patayin sila. At ang mga ito ay hindi naiintindihan at hindi gumigising at makakuha. At sa makatuwid, meron tayong inaasahang hindi nila naririnig ang sigaw na darating ang bridegroom. Nakakalungkot. At sabihin na yung mga tanda ng anak ng tao na nagpapakita, darating si Jesus. Ano ang dapat natin gawin? Kung ang tanda mula mismo sa Panginoon ay nagkasabi sa iyo, sasama ako. Tama tayo ng kaunti, hindi ko alam sa sulok kasi magiging talaga. Talagang talaga, oras na ang mga tao ay tumayo at mangaral at ipahayag at gisingin ang mga kapitbahay. Oo, may ganyan. Sinabi ni Jesus na makakatagpo ba ako ng pananampalataya kapag ako bumalik ang anak ng tao. Naghahanap sila ng mga tao makakakita ng mga bagay. Bago ang kanilang mga paso sa kahihinatnan ng mga ito. Magiging konkreto tayo. Kung sinimulan mo ang mga salot gaya ng inimungkahi noon para sa iyong sarili, makikita mo na meron ang unang 3 salot at iba pang 4. Ika-5, ika-6 at ika-7 magkakaibang karakter. Kung ang isang anak na lalaki ay nagtuturo sa mga lalaki at ang pag-usapan namin ngayon na ginawa na sa US minsan. Nakakapasong tao na may apoy mula sa langit. Na ang araw ay parang atomic fire. I mean, kung mangyayari yun, hindi mo na kailangan ng malaking pananampalataya. Ang problema ay sinabi ng Biblia na walang pananampalataya. Hindi mo mapapasaya ang Diyos na hindi ka makakalungod sa Diyos. Kaya ang isang pinto, ang kaganapan na tumutok na iyong alam na lahat ng tao kung ano ang mukhang ito na ang wakas. Ngunit kailangan nating sabihin ng tama. Kaya paulit-ulit na dumarating ang Panginoon. Tayo ay nasa araw ng Panginoon na siyang taon ng kanyang kabayarang karapatan at oras ng para kumilos. At alam mong sinasabi namin ng mga bagay na ito at mahalaga. Gaya na napag-usapan natin noong nakaraang linggo kung ayaw nating magtayo sa buhanginan. Sinabi ni Jesus na yaong mga nakikinig sa aking mga salita at ginawa ang mga ito. Sila ang nagtatayo sa bato. Ngunit ang mga nakakarinig ng mga salita at tinigil nila ang kanilang buhay tulad ng normal, nagtayo sila sa buhanginan kaya kailangan nating kumilos. Kung nakikita mo ang simbahang Katoliko, ay ang babaeng patutot ng Revelation 17 at miyembro ng simbahang Katoliko ay nag-iwan at iba pang another na post ng simbahan kung isa ka sa patutot ay isang mga patutot na simbahan ay umalis. Lumabas sa kanyang mga tao, sabi ni Jesus, kaya kumilos ka. Hindi ka pwedeng mamuhay sa buhay na parang normal lang. Sabihin na malapit na si Jesus na nasa huling araw na tayo, ngunit pumapasok ako sa trabaho at umuwi araw-araw at lahat ay normal. At nagpaplano ng ika-20 na taon at kung hindi ka naniniwala, hinahanap mo isang bagay na napakahalaga upang gawin ang nais ng Panginoon na gawin mo. Dahil sa mga kamakailang video, pinapaliwanag namin kung paano natapos ang ikalawang digmaan.
tandaan sa lindol na ito na buong isyu ng pagbabakuna, niyanig nito ang lupa. At kung hindi ka naniniwala dyan, pagkatapos ay makakaligtaan mo na nais na marinig ng Diyos mula sa'yo na ito ay napakalagang araw. Kaya ang pangalawang hanay ay naipasa at narito. Mabilis na dumating ang ikatlong bagay, isang bagay na oras na ngayon tama, at tumugon ng ikapitong anghel, na may mga dakilang tinig sa langit na nagsasabi ang mga kaharian ng mundong ito, maging mga kaharian ng ating Panginoon at ang kanyang Kristo, at siya ay mga gahari magpakailanman. Ang galing nito sa langit. Kaya't magpatuloy tayo at ang 4 at 20 na matatanda na nakaupo sa harap ng Diyos at sa kanyang mga upuan bumagsak sa kanilang mga mukha at sumamba sa Diyos na nagsasabing, "Nagpapasalamat kami sa iyo, O Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat kung aling-sining, dahil idinala mo sa iyong dakilang kapangyarihan. Kung hindi ka naniniwala, hindi ka sumasamba sa Diyos ngayon." At bakit? Anong dahilan kung bakit dapat nating sambahin ang Diyos? Mangyaring umakyat sa dulo ng pangalawang hilera. Dahil natakot ang mga nalabi at nagbigay ng kalwalhatian ng Diyos sa langit. Kung hindi ka naniniwala dyan, hindi ka sumasamba sa Diyos. Dahil tinutulungan ka niya na sa nakalipas na 2 taon, 3 hanggang sa ikalawang hanay, sa mamagitan ng crisis ng pagbabakuna, bigyan mo sila ng pasasalamat sa Kanya, ay isang bagay na masama para sa Diyos. At pansinin mo kung paano nila nilalarawan ng Panginoon. Kapag sila ay nagpapasalamat sila sa Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat kung aling sining at ano,